Amen. A blessed Tuesday afternoon po sa ating lahat. Yan, kitang-kita na. Wala na, tara na to. Good. Wala nang pwede magtago. Good afternoon po sa ating lahat. And of course, sa ating pong mahal na Pastor Hilo Rena, magandang hapon po sa inyo. At sa lahat po ng ating kapatiran na sa kasalukuyan ay nakasubaybay na po sa ating pong programa. Good afternoon po sa inyong lahat. At salamat po sa inyo pong walang sawang pagtangkilik sa inyo pong paboritong programa, ang Baptist Lunch. Amen. At salamat at tayo po ay nagkasama-sama ngayong hapon. And I do believe, mga kapatid, that God has something special for us this afternoon. At tunay nga po na talaga naman pakikinabangan po natin. Amen. Kaya just keep on tuning in sa ating pong programa at pakipasa na po ng ating pong link. Wag na po Gmeet link ha, baka yung Family Time with God pa yung may pasa nyo. At yung ating pong Facebook link, ipakipasa po sa ating pong mga kasamahan. Kahit sa mga hindi pa makakakilala nyo, ipasa nyo lang. And let them feel, mga kapatid, na mayroong programang simbahan para po sa kanila. Lalo na po, ngayon po ay special edition for the mothers. Tama po, no? At para po sa mga kananayan, sa lahat po ng nanay, ay isa po mapagpalang hapon po sa inyo. At maraming salamat sa inyo pong buhay. At kayo po ang i-highlight po namin sa araw po na ito. Amen. At yun lamang po, mga kapatid, magtutuloy-tuloy po tayo. At nakita nyo naman, wala na akong i-welcome dito. Kita-kita nyo na po. Dito po ang aking asawa po, si Ma'am Maisel. At andito po yung talagang host po sa programang ito. Walang iba kundi si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, good morning po, ma'am. Good afternoon. Ay, good afternoon. Opo. Good afternoon. Good noon na pala. Pasado alas 12 na. Good afternoon po sa inyong lahat, sa mga nanananghalian. Ma'am Chang, we missed you here. Get well soon po. Ayan. And sa lahat po ng nanonood, nanonood mula sa Japan. Good cold afternoon sa iyo, Ma'am Flor Solomon. Hello Amen, po. amen. And sa lahat ng mga suki natin, dyan kay Ma'am Tang Belmonte sa Caloocan. Hi, Ma'am. Belated happy birthday po mula sa inyong Baptist Lunch family. And syempre, nanood na rin yung taga Davao City natin na suki na si Ma'am Imelda Dilan. Mayong udto kanimo din ha, ma'am. Ma'am Helen Kapundan, Ma'am Leticia Aranda, Rosalinda Calara, Leslie Sena, Maylin Cosare, ayan. And marami pang iba. Bless me, hello, bless. And sa lahat po, ay nanonood si JJ. Good afternoon, anak. Sige, makinig ka dito at mag-comment mamaya-maya lang. Huwag po kayong aalis dyan. Ipasa nyo na po ang link dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong tanghaling ito. And shout out sa mga nanay na matatapang na pinadala ang kanilang anak sa special balikatan. Amen. Yun. Totoo po yung matatapang kasi maraming naduwag po talaga. Totoo. Sa saywar pa lang natakot na. Parang yung unang natutorture yung nanay. Unang nanghihina, napapagod yung nanay. Kaya salamat po sa mga kananayan. Tama po yun, Ma'am Marnelly. Yes. Salamat po sa lahat po ng kananayan na matatapang na kanila pong pina-join ang kanilang mga anak sa balikatan. Yes, ano daw to Special Forces Balikatan. Kakaiba po ito, ma'am. Talagang dapat kompleto ang gamit. Talagang labanan to, mga kapatid. Yung ang binibihisan si Jeremiah, inaayos yung backpack niya, sabi nung tatay niya, ayos para ka talagang maliit na Navy SEAL. Baril na lang ako lang, pupunta ka ng gera. Amen, so amen. yun, saludo sa mga nanay. Kaya kesa mag-worry kayo sa inyong mga anak, okay lang ang mga anak natin doon, manood na lang kayo ng Baptist dito Lunch. yung ilabas lahat. Manood kayo dito, ha? Relax na kayo dyan. Amen. Huwag niyo masyadong alalahan. Kasi mabilis lang ang panahon. Huwag niyo munang isipin ang isipin. Dito, mga programa ng simbahan, aktibidades sa ating area, enjoy nyo. Maya-maya lang, nandyan na si anak. Kompleto pa ang kamay. Kompleto pa. Okay po, and of course, salamat po Ma'am Marnelly. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, nais ko pong ipaabot si Ma'am Cynthia po. Ay, of course, siya po yung talagang kasama ni Ma'am Marnelly dito. At talaga namang pag nagbitaw po ng mga prinsipyo, matututo ko talaga. Kasi based on her experience din po ang kanyang sinishare. Pero ngayon,
hindi natin siya kasama at please do include Ma'am Cynthia sa inyo pong panalangin kasi meron po siyang problema physically pero madali din naman gagawin. Wag lang bibiglain kasi nagkaroon po ng problema sa kanyang likod, maling pagbuhat po ata 'yon. May binuhat siya na maling pagbuhat po kaya nagkaroon po ng problema. Alam niyo naman yung bahay niya, napakababa lang. Nakaakyat na po ako doon, napakababa lang. Sa 4th floor po sila at yung talaga naman kaya sabi ko sa kanya, sige ma'am, huwag niyo madaliin. Alam kong gustong-gusto niyo po maging blessing. Pero sa ngayon, ay pagpasensya niyo kami muna. Tisin niyo muna, Ma'am Cha. Ma'am Cynthia, kung nandiyan ka man. At nandiyan na po, Ma'am Cynthia. Maraming salamat sa pagpapahintulot niyo. And of course, kasama ko po yung akin pong pinakamamahal po ng asawa. Wala na akong i-welcome dito. Si Ma'am Maisel, Tagulabong Landicho po. Yan. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po yung, sabi niya, magandang may bahay. Mr. RG Landicho. Thank you po at nakasama po kayo. Nakasama po namin kayo, Ma'am Marnelly. And Ma'am Cynthia, pinagpapray po namin kayo mag-asawa. Pagaling po kayo, Ma'am. Amen. Magandang asawa, cute pa. Dito sa junior church po, dumaan daw. Kinuwento niya lang sa akin, sana hindi totoo. Dumaan siya dito, sabi ni Cassie, yan yung asawa ni Sir RG. Yan? Kala anak niya ni Sir RG. Ang liit naman. Sabi ko, hindi po. Cute lang. Hindi, never ko sinabihan ng asawa ko na maliit. Cute lang. Okay, yun na yun. Para dapat yung marunong tayong gumamit ng mga salita. Thank you, Ma'am. Okay po, at ako po yung nagpapasalamat. By the way po, of course, din nyo naman po ako lagi nakikita dito. Ito po ay privilege po na pinagkalob lamang po sa akin ng Panginoon through our pastor na mapahintulutan po na sa hapong ito ay maging blessing. Sana nga po, maging blessing sa bawat isa po sa atin. At lalong-lalo na po ngayon, may maganda po tayo pag-uusapan. Of course, with my wife, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho, na may maging blessing po kami. At si Ma'am Marnelly, lagi naman blessing na sa inyo. Okay po, alam niyo po, nakakatuwa. Nakaraan, inuulit ko yung pinag-usapan niyo po, ma'am, ay about sa isang babae, God-fearing woman, mga kapatid. Ay sabi nga na Sir Maki, wala ka na pwedeng itumpas, wala ka na pwedeng hanapin, wala kang pwedeng ipalit sa isang babae, isang nanay na merong Diyos talaga. Okay, maraming mababait, maraming masisipag, marami naman talagang gumagawa ng tama, pero pag hindi ang pundasyon ang salita ng Diyos, hindi nagtatagal eh. Di ba? Hindi nagtatagal, madali rin sumuko eh. Pero pag ang pundasyon, ang motivation ay galing talaga sa Panginoon, talagang pangmatagalan. Nandiyon yung endurance, mga kapatid. Talaga namang, pag alam mo ang ginagawa mo, talaga namang walang makakapigil sa iyo. Lalong alam mo na tama ang ginagawa mo. Okay, sige po. At muli po, isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat. At salamat na tayo po ay nagkasama-sama. Ngayon po ay magpapatuloy na po tayo para mahaba-haba pa po ang panahon ni Ma'am Marnelly para makapagsalita po sa atin. Okay po, dito po tayo sa Proverbs chapter number 31, verse number 10. Proverbs 31 verse number 10, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. Alam niyo po, napakaganda. Itong talatang ito, hindi naman nagbabago ang book of Proverbs chapter 31 eh. Mula noon nang may Bible tayo, nandyan na yan. Di ba po? Hindi naman nagbabago. At hindi nagbabago, mga kapatid. At sabi nga ng ating mahal na pastor, ay ang salita ng Diyos hindi nagbabago pero laging merong hatid sa atin. Yun ang kagandahan. Parang laging may bago. Kung wala mang bago, as long as yan yung salita ng Diyos, mga kapatid, at least reminder sa atin yan. Kaya ano mang matatanggap natin ngayong hapon, maring sa ibang makikinig, bago lang sa kanila. Sa inyo po, sa iba naman ay hindi bago. Ang pinakamalaga, as long as it is found in the Word of God, mga kapatid, ito'y galing sa salita ng Diyos at talagang nasa salita ng Diyos, mga kapatid, just take it seriously, mga kapatid. Amen? And just take it seriously and personally, and I do believe na ito po'y magiging blessing sa bawat isa po sa atin. Okay po, Proverbs chapter 31 verse number 10, ito po ay patungkol po sa virtuous woman. At ilang beses na rin po tinalakay ni Pastor at ng mga ilang maging sa preaching, sa mga programa na meron tayo, pagpatungkol po sa virtuous woman. Pero bibigay ko lang po ang meaning po. It is a woman, she is a woman that exhibiting virtue. Pag sinabi natin virtue, it's all about morally standard. Okay niyo po?
At it's all about the standard of right. Okay? Of right. The standard of right. It's all about God's standard, mga kapatid. Kung meron mang pag-uusapan, kung standard ng pag-uusapan, mga kapatid, pinakamaganda pag-uusapan yung standard ng Panginoon. Amen? At yan ang possess, yan ang meron ang isang virtuous woman. Pagdating sa standard, ang standard na meron siya is God's standard. Yan ang meron siya. Kaya sabi ko, iba yung pundasyon mo, Diyos talaga. Kaya could you imagine, sabi nga ni Sir Maki, meron kang asawa, a God-fearing wife, mga kapatid, napakapalad mo. Kung meron kang ina na merong talagang takot sa Diyos, pagkakilala talaga sa Diyos, at talagang maayos ang relasyon sa Diyos talaga, ay talagang napakapalad mo. At wala kang ibang kailangan gawin, i-treasure mo yan. Amen? I-treasure mo yan. Ngayon po, ang isi-share ko po sa atin kasi marami pong karakteristik po ang isang virtuous woman, but one of the outstanding characteristics, mga kapatid, ng isang virtuous woman, yung kanyang pagiging masipag. Yan ang gusto ko pong kasi alam niyo po, bisa naisip po, kasi ito po yung gusto kong i-share sa atin kasi may magulang po ako. At kung pag-uusapan yung kasipagan, unang nakitaan ko dyan sa magulang ko. Kasi lumaki po ako ng kasama ko po magulang ko, nanay ko. At lumaki po ako na bihira ko po nakasama ang tatay ko. Okay po, at mapalad na kung monthly makikita ko ang papa ko. Napakapalad na nun. Ay pagkakataon na talagang 3 months, 4 months bago uuwi pa, pupunta pa kami ng pier para makita ko tatay ko. O kaya siya naman ang uuwi dito, uuwi sa Batangas. Pero bago mangyari, napakahabang panahon. Sa makatuwid, talagang ang nanay ko ang nakasama ko po talaga. At talagang nakita ko talaga yung kanyang kasipagan. Talaga namang kitang-kita ko yung kanyang kasipagan. Dito sa talata, verse number 12. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Yan ang pinakamagandang trabaho, yung tinatrabaho mo yung isang bagay na with willingness. Na hindi yung parang pilit, mahirap kayang kasama. Yung nagtatrabaho, kung di mo utusan, di magtatrabaho. Di ba? Kung di mo sisitahin, di magtatrabaho. Kung di mo babayaran ng pera, hindi magtatrabaho. Pero nakita ko sa nanay ko, wala naman nag-uutos. At wala rin naman nagbabayad, wala naman akong pambayad. Pero nakita ko sa kanya yung kasipagan. Talaga naman, mga kapatid, kung sipag ang pag-uusapan, napakasipag ng aking nanay. At ako'y nagpapasalamat na nakita ko yon. At ang trabaho po ang isa sa trabaho po ng nanay ko po, namimili po kami ng gamit dito sa Baclaran. Kasama niya rin po ako namimili. By the way, ako po ang laging kasama ng nanay ko. Ako po ang laging kasama sa dami namin magkakapatid. Ako po ang laging sumasama sa nanay ko. Hindi dahil sa masipag ako, kasi kailangan ko rin ng budget. Hindi po, ako lagi po ang kasama ng aking pong nanay. At nakita ko po, kasi bibili kami ng gamit dito, mga paninda, ibibenta po yan sa Batangas. Yan po ay binibit-bit lang namin. Binibit-bit po namin yan. Okay po, dala-dala namin yan. Of course, ang Batangas po ay bulubundukin yan. Hindi katulad dito sa norte na Kapatagan. Nakanya po, dito talagang bulubundukin. Kaya may pagkakataon na talagang hindi pati motor, hindi pwede. Ay talagang inaakyat po namin yan. At makikita mo kayo, parang walang kapaguran. At magpapasalamat ako, dun ako nasanay. Noon pa lang, nasanay na ako maglakad-lakad sa init dahil sa mama ko. Mama ko, pang hindi ka pwede magreklamo. Talaga namang talagang matcha-challenge ka sa buhay. Talagang matcha-challenge ka talaga. Kilala siya halos dyan sa Laurel. Sa Laurel, halos lahat dyan. Sa Laurel, lahat napunta na halos po namin. Talagang kilala. Ilongga nanay ko. Laging inasal, Antoinette, ay ginagabi ka na naman. Parang ginagaya nila, pero hindi nila magaya yung nanay ko eh. Talaga napakasipag talaga. At alam niyo po, ang mindset nakita ko sa kanya, ang kasipagan niya hindi naman para sa amin. Ay para sa kanya, kundi para sa amin. Tama yung sinabi nakaraan po nila Ma'am Cynthia, nila Ma'am Marnelly, yung kasipagan ng nanay, hindi selfish eh. Hindi nagsisipag para sa kanya, kundi nagsisipag siya para sa kanyang family. Katulad ng nasa talata dito po, basahin po natin, verse number 14. She is like the merchant. Ano po yung merchant? Yun na, mimili tapos bibenta, bili, benta. Sabi ko, nanay ko talaga to Namimili kami sa Baclaran. Bibenta namin sa Batangas, hindi ko sasabihin kung magkano tubo.
Yun ang napamana niya sa akin. Kaya kahit nandito na ako sa gawain, nagbebenta pa rin ako. Mga kapatid, bata pa rin si Brother RJ, laking baklara na. Pero, of course, hindi na para sa akin. Para sa area ko naman. Fund ng area, kayo naman, no? Alam, minsan yung iba, minsan napapaisip ako, baka maisipin nila ako nagbi-business. Alam niyo, minsan, ako nasanay na ako sa ganun. At alam mo tama ang ginagawa mo, in good faith naman, wala kang dapat ikahiya. Yan lagi ko nakikita kay mama, nakakahiya din kaya. Dati yung unang-una sa mama ko, ma'am, nakakahiya. Mabibenta-benta ka, bibit-bit-bit ka dyan. Tapos bibiri-biruin ka ng mga namimili. Bibiri-biruin ka ng mga namimili. Tatawaran ka, sobra pa sa kapital. Wala nang tubo. Magpapagod lang para sa kanila. Maaasarin ka, may mga ganon. Bagamat biro lang sa kanila, pero sa akin, siyempre, bagong sumasama kay mama, parang, ano ba ito? Parang nakakaya naman. Yung trabaho namin, tapos malalaman sa school. Trabaho nanay ko, nagtitinda lang. Kaya minsan gusto ko magtinda sa malalayo, ma'am. Ayoko magtinda sa lugar namin. Para walang tawad. Opo, kulang na tayo sa oras. Dito na tayo magtinda sa atin. Pag yun na, parang ayoko eh. Kasi pupunta kami sa bahay ng kaklase ko. Nahihiya po. Totoo po yan, nahihiya po. Mas gusto kong malayo, nakamotor pa. Pag malapit, lakad-lakad. Pag malayo, nakamotor. Tapos pag doon na lang maglalakad-lakad dito. Talagang lakad talaga. Mula sa aming bahay papunta, tapos madadaanan namin yung kaklase. May hiya. Pero sabi ko, yung nanay ko parang walang hiya. Ay, walang hiya. Ay, nanay ko hindi nahihiya. Pangit yung word, ma'am, no? Yung nanay ko hindi nahihiya. Pero isip-isip ko, ginagawa to na magulang ko para sa amin. At sa totoo lang, lahat yan na-realize ko talaga. To be honest, ngayon na lang. Matanda na ako. Totoo po yan. Basta nang paningin ko ng dati, basta nahihiya ako, pero hindi ko malang inisip ko ang nanay ko, nahihiya din siguro. Sa akin lang lagi. Pero ngayon naisip ko, bihira. Si mama parang hindi niya walang alintanang kapaguran, lahat para sa amin. Ngayon ko lang naisip yan. Ngayon ko lang nakita ang kahalagahan ng magulang ko, to be honest po. Yung nakarating na po ako sa church, natuto na po ako ng salita po ng Diyos. Kaya ako yung nagpapasalamat na nakita ko po yun sa aking magulang. Nagpapasalamat po ako na merong isang nanay na namuhay hindi para sa kanyang sarili, kundi namuhay para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Of course, unang-una, para sa kanyang pamilya. Ay mga kapatid, ngayon po ang nanay ko nasa gawain ng Panginoon. Amen. Ngayon, nag-iikot po siya. Bagamat minsan, nagbibenta pa rin po nanay ko hanggang ngayon, ma'am. Ano Opo, ba binibenta? bibenta niya mga sabon. Minsan dadalhin niya dito. Opo, minsan dadalhin dito, minsan sinasaway siya ng ibang mga ano ko. Sabi ko, wag ka mahiya, sige lang, tutulungan kita magbenta. Para matulungan ko siya, ako na bumili lahat. Ayan, ginagamit namin. Hanggang ngayon, ginagamit namin sabon. Ano sabon yan? Mighty. Okay, may endorsement. Advertising, no? Nag-advertise. Hindi po ha. Ayan po, Mighty. Subukan nyo lang po mga kapatid. Meron pa po ako dito. Hindi mga kapatid, bakit kilala ko na siya noon eh? Ngayon pa ba ako mahiya? Ang mama ko, halos full time na sa church yun, ma'am. Wala namang ibang wala naman siyang ibang pinagkukuhanan. Yun na. At nagpapasalamat ako, nag-aaral po sa Bible School. Third year college po. Nakikita ko siya sa Google Meet Opo. Could you imagine, nag-i-area po sa kanyang edad na 60. Yun na, sana hindi ka muna nakikinig, nakalimutan ko. 67. Sa edad niya, 67, nag-ano po yan, ma'am? Nag-aaral sa Bible School, nag-i-area po sa biyaya po ng Panginoon. Masipag mag-Bible notes. Opo, Bible notes. Mga kapatid, sa totoo lang, ngayon, lagi akong kinukulit noon. Ano lang ako, baba ng grade ko. Alam niyo po yung mababang grade sa kanya, 91 lang ako. Sabi ko, parang nahiya ko, hindi ko alam kung encourage ko o parang pinaparinggan ako kasi naging Bible school student ako, hindi man ako nakaranas. Parang nahiya din ako doon. Hindi man ako nakaranas pag second honor. Lagi po second honor. Wow! Opo. Galing mo talaga, nanay. Malungkot pa siya doon. Sabi ko, buti na lang. May prinsipyo tayo na hindi tayo nag-aaral para maging first honor. Pero mali pala. Mga kapatid, ako yung nagpapasalamat na ngayon, yung kanya kasipagan mas matindi. Kasi mayroon na siyang salita ng Diyos. Na kanya po, ibig sabihin, mas matindi ngayon kasi yung pundasyon niya salita ng Diyos. Nakuha niyo po. Kaya ako yung nagpapasamula noon hanggang ngayon, yung kasipagan ng nanay ko. Tama po, Bible notes. Matindi po sa Bible notes. Narinig ko po yun kay Angeli kinikwento niya. Parang kasi yung mother-in-law ko, ganun din. Parang halos magkapareho sila, mga 3,000 ang higit ang nasusulat Opo, nila. ma'am, na ko po yung mother-in-law po ninyo. Opo, Dahil nag-aral sa po dyan, dati sa saglit. Apo. Oo, ngayon lang po kasi
iba na po yung time zone niya. Okay Mahirap po. pong magising kasi 2 or 3 a.m. ang 6 p.m. dito eh. So, hirap na siya gumising kaya kailangan niya mag-drop. Pero baka bumalik siya ulit Amen, kapag amen po. nauwi na siya. Amen po. Kaya mga kapatid, napakapalad. Ito po, ang ano ko dito mga kapatid. Ako nagpapasalamat, nakita ko po yun. Hindi ko sasabing lahat magulang ng nanay ganun eh. To be honest po. Yung virtuous woman, pili po yan. Hindi po lahat mga kapatid. Pero kung meron kang nanay, kung ikaw man ay anak, meron kang nanay, may magulang ka, may ina ka, nakikita mo na kasipagan, magandang yan ang tularan mo. Amen. Yan, dapat ikaw ang maging fans at talagang kung meron mang ikaw gagayahin, yung magulang mo. Bakit? Proven na. Bakit yan? Buhay ka ngayon. Tinan mo ang kalagayan mo ngayon. Isipin mo, buka yan ang pagsisikap na magulang mo. Di ba? At wag na kung sino-sino tingnan mo, nasa loob na ng bahay. Di ba? Nasa loob na ng bahay ang isang nanay na todo kahit para sa kanyang pamilya, todo laba para sa kanyang pamilya. Di ba? Todo plancha para sa kanyang pamilya. Todo tupi. Todo tupi. Kaso sabi nga ni, may comment si Ma'am Genesis nakaraan eh, ito ang gusto kong mangyari pero nagiging junk siya. Oo, tama. Sabi niya, gusto Parang niya ganon. orderly pero yung mga kasama mo sa bahay, nagiging parang junk shop yung bahay. Opo, ako mga kapatid, siyempre nakita ko sa magulang ko rin yun. Ay talaga namang pag wala kang tapon-tapon, dito na lang din naman ako natuto po. Dito na rin naman natuto mga kapatid. Na magtupi-tupi, mag-ayos-ayos, yun, dito na po sa church talaga. Totoo. At sa biyaya ng Panginoon, nagpapasalamat ako, napunta po ako sa church lahat. Dito ko po na-realize ang lahat, mga kapatid. Kaya kayo po, na napakapalad nyo, nandyan ang magulang ninyo. Tularan nyo, pagsumikapan nyo na maghaya, anumang meron po sila. At talagang balang araw, masasabi din na magiging anak ninyo. Di ba? Amen. Magiging anak ninyo. Buti na lang may nakita din ako. Bakit? Meron siyang unang nakita. Amen. Kaya mga kapatid, kung meron mang dapat mapapasa-pasa, ma'am, isa na doon yung kasipagan ng nanay. Tama. Kasipagan ng nanay. Sa totoo lang, ang nanay, nasa nanay ang bigat lahat eh. Totoo po. Ako, hindi naman ako nanay. Of course, yung asawa ko, Magiging nanay. nakita ko sa nanay ko at nagpapasalamat ako, nakita ko rin sa asawa ko yung kasipagan. Kung kasipagan talagang mapapagalitan mo na siya, lahat-lahat, at sabi ko, buntis ka ngayon. At talagang gusto niya pa rin gawin yung mga gawain na dapat hindi na gagawin ng isang buntis. Bakit? Nasanay na siya sa ganun. Opo. Actually po, medically, okay naman yun basta wag lang yung nagbubuhat ka Kung ng nga po ma'am, yun nga po, may pagkakataon po talaga na talagang magbubuhat siya eh. Pero sabi ko, panigurado tayo hanggat maaari pag may Totoo. puwersa, wag na. Oo. Pero wag naman masyado kang hulakan ng ginagawa kasi mapapagod ka rin Opo. doon kasi sana yung katawan mo. Kasi po maganda po yun na exercise for you pagka na kayo, which is yun yung tatanong ko sa inyo mamaya. Opo, amen. At mga kapatid, yan po ay gusto ko lang i-share po sa inyo. Alam niyo po yung rubis dito, matindi po yung rubis. Pero could you imagine, mas matindi pa rin ang value ng isang virtuous woman. Pag pinag-aralan yung rubis, talagang kapaki-pakinabang. Ang dami kong nalaman sa rubis, ma'am. 'Di ba? Diyan pala yung kauna-unang laser na talagang gawa sa rubis. Oh, Opo. wow. Yung mga grinding wheels, mga ginagamit sa rubis. Yan po, yung mga, of course, iba pa yung mga jewels, yung mga necklace, mga earrings, mga rings, mga kapatid. Maraming pakinabang. Pero mas matindi pa rin yung isang nanay, virtuous woman. Matindi ang pakinabang, unang-una sa pamilya. Ang nakikinabang, could you imagine, ang pamilya. Nakikilala ang tatay dahil sa asawang babae. Amen. Nakikilala ang anak dahil sa, sa totoo lang, nagiging mabait kami dati, nagiging masipag kami dati dahil sa nanay namin. Uy, anak na Tunet yan. Totoo po. Kilala si mamang masipag, anak ni Tunet yan. Parang respetado ba? Amen. Anak ni Tunet yan. Ay, pag gano'n sinabi, anak, isip-isip po lang, kung kilala nyo lang ako. kung kilala nyo lang ako. Pero mga kapatid, minsan ang reputasyon ng magulang, nadadamay tayo. Amen. Sa biyaya. Kung ganun man, sana maging challenge. Amen. Huwag abusuhin. Huwag abusuhin, dapat maging challenge. Kaya ako yung natutuwa, habang binabasa ko to, nanay ko to, asawa ko to. Wala man perpekto.
Pero ang nanay talagang may kakaibang ano rin talaga ang nanay. Nature ang isang nanay. Amen. May kakaibang, ewan ko pero sa ano ko lang may kakaibang nature talaga. Talagang dinesign sila ng Diyos sa ganun. Amen. Actually, sir, nakaka-relate ako sa inyo kasi ganun din po yung nanay ko. Mm. Yung nanay ko kasi, nag-stop siya mag-aral nung nabuntis siya sa akin. Tapos, nag-aral na lang siya ulit nung elementary na ako. Ako yung eldest eh. So, nakagraduate siya, grade 5 na ako. Wow. Nakagraduate siya sa college. At working student siya noon. Before po noon, nagbebenta ng isda. Uy. Kasama niya ako naglalako. Uy, pareho. Sir, hindi Kaya sabi ko, relate ako kay Sir RG. Kaya kilala ko po yung isda at marunong akong maglinis ng isda. Tapos sa palengke, alam ko saan bumili ng murang isda. Kasi Wow, dahil sa amen. nanay ko. Na pati yung mga tita ko, nakapatid ng tatay ko, ngayon lang nila nalaman na doon ako bumibiling isda nung umuwi ako Davao. Sabi ko, dito kami namimili ni mama noon. So, sabi ko, grabe, sabi nga ni Sir RG, mas na-appreciate mo yung ginagawa ng nanay mo ngayong matanda ka na. Lahat ng values. Well, ngayon po, dahil sabi nyo nga po, mahilig siyang maglakad ang nanay nyo, I'm glad na si Jeremiah very vocal about it. Nung minsan naglalakad kami, kasi po mahilig akong maglakad eh. Man. Sabi niya sa akin, mahal mo, nagrereklamo na yung mga iba kong kaibigan. Bakit? Ang bilis ko daw maglakad. Sabi ko, pero sinabihan daw niya, ay pasensya na, kasi lagi ko kasama nanay ko. Yung nanay ko, ang bilis maglakad Opo. Kapag hindi siya nag-cope sa akin, magrereklamo na sila dahil, kakapagod. Pero alam niyo po, nung maliliit yung mga yan, reklamo yan ng reklamo. Walang ibang ginawa. Mga 6 years old sila, 7. Walang ibang ginawa yan kundi magreklamo pagka pinapalakad mo. Pero alam niyo, mga mama, mga nanay na nanonood ngayon, kahit magreklamo yung anak nyo, hayaan nyo silang maglakad. Right. Kasi pagod lang yan dahil alam niyo po yung nandyan, alam niyo sasabihin niya, pagod na ako, ang laylay na nilalakad namin. Pero pagdating sa bahay, hindi pa niya matutulog. Hindi yan natutulog. Gusto lang umuwi na maaga. Oo, May gusto gagawin. lang. May gagawin. Sabi ko, hindi. Ako po, I'm a believer na as much as possible, ilalabas ko yan sila ng bahay para hindi hawak laging cellphone. Kasi pagka nasa labas, tayo alam mo, mas challenging po ang magiging parent ngayon actually. Kasi maraming kaagaw eh. Yes. Sabi ko nga, si JJ, pagka nahihirapan siya sa pag-aaral niya, sabi ko, sa bagay, no, mas mahirap yung henerasyon nyo. Kasi kami noon, ang problemahin mo lang, wala pang wala pang cable sa panahon namin. So, problemahin mo lang, Iniikot-ikot pa yung ano, ma'am. Yung diba? yung antena, ma'am. Antena, iikutin mo. Tapos pati yung TV, wala pang remote eh. Nakadaan ako sa TV na may gaganon mo pa. Lalapitan mo, black and white. Wala pang touchscreen, ma'am. Naman. Channel lang, di ba? Pipilian Sigawan mo. pa yun. Oh, stop. Okay na. Ngayon, Mag-aaway na yun, ma'am. ang problema nila yun, wifi. Opo. Oo. So, ibig sabihin po, tayo na mga nanay, nag-iisip ka ngayon ng options kung paano na i-divert mo yung atensyon ng mga anak mo. Na, kaya po, dun sa amin, di ba po homeschooled ako, yung mga bata, hino-homeschool ko. So, sabi ni JJ ngayon, sabi niya, napag-aaralan namin sa sabi niya, tama pala talaga yung ginawa mo sa akin nung pagpapalaki. Ganito, ganyan. Kasi, mas, pag tinututukan mo yung anak mo, mas, alam mo yung ugali niya, alam mo din kung paano i-address kung meron siyang problema, at pagka may problema siya, sa'yo siya magsasabi. Amen. Hindi siya magsasabi sa iba. And yung pagiging masipag po, parang nai-imagine ko yung nanay niyo lahat ng opportunity sa Baklaran na ito. Mabenta to. Bibili ko to. Halo-halo po yung paninda namin. Ganun po yung nanay ko. Pag nasan dito yun, pag napuntang Manila, pupuntang Baklaran at Divisoria yun, tapos iuwi sa Davao. Kumbaga yung pamasahe, di ba sir? Bawi na yung Kaya pamasahe. dapat pag namili ka, ma'am, maramihan talaga. Maramihan, tapos bibit-bitin. Kahit, and na-assign po siya ng outside Davao City. Pag umuwi ng Davao City, papakyawin niya lahat kung ano yung bibilin niya. Dadalhin doon sa bukid. Sabi mo nga sir, sa bukid. Kaya po, napaka-bless po tayong mga kabataan, kayong mga kabataan na nanonood, kung meron kayong masipag na nanay. Amen. Kasi hindi lahat ng nanay ganun. Di ba may naririnig ka na, o sige na, si cellphone na lang, nag-uutos na si cellphone, hindi na, walang pakialam sa mga anak niya at sa bahay nila. Kayo naman, Ma'am Maisel, kayo naman magkwento tungkol sa nanay niyo. Ayan. Opo, ma'am. Una, nung nabanggit ka ni Sir RG kanina dito yung about sa pagiging masipag, di po ba, ma'am?
inisip ko agad, paano ko masasabing masipag yung nanay ko? Una, ma'am, nakita ko yun sa Bible, dito, on how she prepare her family's needs. Pinapakita dito ng virtuous woman kung paano niya ni-prepare yung kanyang family. Kasi sa akin pa lang, ma'am, nakikita ko sa nanay ko kung paano niya ni-prepare yung, kasi pag yung tatay ko, ma'am, aalis na po ng bahay para magtrabaho. Una naka-prepare yan, unang-una, ma'am, sa sarili niya, ma'am. Maaga siyang nagigising, tapos maaga rin po niya piniprepare yung baon po ng papa ko, and next, yung almusal naming mga magkakapatid, then next, yung almusal po, ay, yung baon po namin. Kasi hanggat maaari, ma'am, ayaw kaming pabaonin ng nanay ko ng pera. Pagkain na lang, opo, ma'am. Nang sa ganun, hindi kami masanay sa pera. Kaya nga, totoo lang, ma'am, hindi ako humahawak ng pera before. Nung nag-full time lang ako, ma'am. Opo, ma'am. Kaya hindi ako sanay ng may pera. Yun, ma'am. Tapos, Amen, ma'am, amen. Thank you. oh. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon na yes, ma'am. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon na ganun po yung nanay ko na masasabi kong masipag. Kasi ma'am, ang nagtataka ako before, lahat ng trabaho sa bahay, yung una, mama ko ang ino-observe ko lang po. Then next, ako na po yung inuutusan niya. Minsan, may pagkakataon, gabing-gabi na kami natutulog. Ano lang kami magkakapatid? 6 po, ma'am. Sa 6 na magkakapatid, kasi ma'am, mareklamo yung mga kapatid ko. Ako lang po, hindi naman po sa pagtataas ng bangko, ako lang po hindi nagreklamo. Kasi iniisip ko kasi, ma'am, pag nagreklamo na yung panganay, pangalawa po ako. Pag nagreklamo na po yung panganay, tapos yung mga kapatid ko maliliit pa, yung pangatlo nagreklamo din, sino nang susunod, di ba, ma'am? Kaya kahit hating gabi, ma'am, nag-iigib kami ng mama ko. Wow, kaya pala. Hindi na lumaki. Kaya hindi lumaki. Yan, sabi po ng kapitbahay namin, ako, Merly, hindi na tatangkad yung anak mo, pinagbubuhat mo na. Ganun, ma'am. Kaya nagpapasalamat ako na, kaya nga lagi akong, ma'am, sanay ako sa puyat. Kaya nung nag-full time ako, hindi na bago sa kanyang pagpupuyat kasi doon pa lang sa mama ko, ma'am, sinanay na ako nga puyat. Kasi, ma'am, bukod doon sa after mag-igib, susunduin na po namin yung tatay namin. Kasi yung tatay namin, nasa inuman. Opo, ma'am. Kaya si mama kasi ayaw niyang matulog na wala si papa. Gusto niyang masigurado na yung papa ko, yes, ma'am. Opo, sunduin namin yan, nalakarin namin yan ni mama. Then, ayan po. Kaya nagpapasalamat ako na yung nanay ko, pinalaki ako ng ganon. Amen. Nagpapasalamat ako kasi mama, ma'am, mahilig magkulikot, linis dito, linis doon. Pag ma'am, hindi niya naabot, ako na yung papaakyatin niya para... Tangkad Pag ma'am, pag may yung ceiling, ma'am, yun, ako na yung papapunasan ni mama. Kasi, ma'am, mahilig akong papaakyatin niya sa ganito, parang kung unggoy, ma'am. Ganun, yes, ma'am, kaya... Ikaw ang pinaka-cute na unggoy. Yes, ma'am. Kaya yung mama ko, ma'am, sinanay kami sa ganun. Before, sabi ko sa sarili ko, bakit lagi na lang ako inuutusan ni mama? Minsan, ang hirap din pala na maging mabait. Masunurin. Pero alam niyo, ma'am, nung nag-full time ako, doon ko nalalong naintindihan. Dito sa church na to, pinapakita ko paano i-appreciate yung magulang mo, yung nanay mo. And nagpapasalamat ako na buti na lang, meron akong nanay na ganun kasipag. And buti na lang, meron akong nanay na hindi ako sinanay sa ma'am, sa walang ginagawa. Amen. Kundi laging may ginagawa. Kaya nga, lalo kong na-appreciate yung nanay ko. Bagamat wala pa siyang salita ng Diyos noon, nung time na yon. Pero isa sa pinapasalamatan ko na-train ako sa nanay na mahilig maglinis ng bahay, magkalikot ng bahay, kung ano yung kailangang. Mahilig siyang ayusin, ma'am, i-rearrange yung buong bahay. Wow. Yes, Amen. ma'am. Ayaw niya na yung ganun lang. Kumbaga weekly, babagoy na naman yung arrangement. Dito na naman yung kama, dito na naman yung ganun po, ma'am. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na may ganun akong nanay po, ma'am. Amen. Ako po na-notice ko po yun, nung wala pa kami masyadong gamit, malinis, maano yung bahay namin, very orderly, ang gaganda ng mga tanim, marami kaming orchids, dancing lady, lahat na ng mga tanim, mahilig si mama nun. Pero nung padami yung gamit, tapos wala, naging working mom na siya, hindi na siya dun sa dun na medyo nagkakakalat sa bahay. So, nare-realize ko, sa mga tinuturo nga ni Pastor na kung ano yung mga necessary na gamit mo, yun lang ikikip mo. Kasi habang dumadami yung gamit, nahihirapan ka nang i-arrange. Kala mo, kailangan mo, ang totoo naman, ayaw mo lang itapon. Opo. Pero hindi mo naman gagamitin. Totoo. Kaya ang tawag doon, basura na talaga. Ay, may friend po ako na grabe siya ka-organize. Ang rule niya po sa bahay, kung 6 months hindi nagagamit, hindi mo na yan gagamitin. Unless kung yung, kunwari,
ibang Mm. very important talaga. So, lagi nagtataka ako, lagi Mars, ba dito, sabi ko, tita, parang inuubos mo yung gamit mo diyan sa bahay mo. Sabi niya, kasi ang rule ko sa bahay, pag 6 months ko hindi ko yan nagalaw, hindi ko na yan gagalawin in the next years. Which is true. Totoo po yan. Nung naglipat kami mula sa PSG dati, 2021 yun, sir. Ang lahat ng aming gamit nandun sa Cavite. Hanggang ngayon, sir, nandun pa rin siya. Buhay naman kami. Andun lang yung gamit namin. Kaya sabi namin, totoo talaga. So, isa po sa mga, may question ako dahil ngayon na buntis na si Ma'am Maisel, nag-aantay sila sa paglabas sa kanilang, kailan po ba ang expected delivery December date? po. Wow! Masayang Pasko! Diba? Tama ba ako, mahal? Sa hula ko. Hula ba? Ano po ang mga preparation na ginagawa nyo bilang isang nanay, bilang isang mom, now bilang isang magiging nanay? Ano na po ang mentally, physically, spiritually na ginagawa niyong preparation? Apart sa lagi niyong pag-move, hindi niyo naman tinigil yung movement niyo. Ano pa pong ibang preparation ang ginagawa niyo ngayon? Ako po, ma'am, bilang asawa po, ma'am. Opo, and Ano, ma'am? bilang maging nanay. Yes, ma'am. Opo. Actually, ma'am, ako, ma'am, bilang isang magiging nanay, na-excite ako. Kasi alam ko po, ma'am, na madadagdagan yung responsibility. Kung ngayon pa lang sa labahan, nadadamihan na ako, ma'am. How much more? Sabi ko nga naku, next time, may maliliit na. Yes, ma'am, di ba, ma'am? Maliliit ng damit. Parang marami yun, Na-pressure si Sir RG, may maliliit. Iba yung may maliit na. Iba yung may maliliit na. Magkaiba yun Excited. May maliit ng damit. Ganun yun. Ay, hindi ma'am. Kasi may existing na maliit eh. May Sige, baby, bilisan mo na lumabas kasi after that, meron na naman. Yun, ma'am. Dahil nagpapasalamat ako sa asawa ko, ma'am. Ngayon, ma'am, dahil, ka 3 months ko pa lang po ngayon, ma'am. Ngayong month of May, 3 months na po yung baby namin sa tummy ko po. And salamat sa Panginoon. Ngayon, ma'am, hindi niya ako gaanong pinagagalaw, pinakikilos. Pero iniisip ko muna, bago ko gawin to, okay lang ba to? Kasi sabi, bawal daw magyuko-yuko. Kaya ang gagawin ko, yung mga ma'am, bago ko gawin yung isang bagay, pinag-iisipan ko muna, tulad ng tinuro niya, na make sure na hindi makakasama sa akin, pati sa baby, di po ba, ma'am? Kasi hindi pa yan ganyan totaling buo, di ba, ma'am? Napaka-crucial pa yung stage ng pregnancy ko po ngayon. Kaya nag-iingat po ako, ma'am. Pero nagpapasalamat ako kay Sir RG kasi hindi po siya napapagod maglaba. Tama yan, sir. Practice. Kasi pag may baby na kayo, mas mapupuyat ka. bawi na lang po pagka nanganak na po. Sinabihan ko nga siya, may mahal tayo mga 9 months. Sabi niya, 9 months? Kala ko 9 days lang eh. Pero alam ko, biro niya lang yun, ma'am. Then, ma'am, hindi niya na rin ako. Pag alam niyang, uupo na po ako, ma'am, kasi kailangan ko pang magplansya. Sinasabihan niya na ako, wag mo nang galawin yan, ako nang bahala dyan. Minsan tinatanong ko siya, ma'am, hindi ka ba napapagod? Sabi niya, di mo nakakapagod yung ginawa ko eh. Sabi niya ganun, ma'am. Pero kung ako, part ko po bilang isang babae, parang nakakapagod kasi naglagba ka. Mamay magpaplansya ka. Di ba, maglilinis ka, di ba, ma'am? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng asawa na ginagabayan ako, ma'am, sa lahat ng ginagawa ko. Ngayon po, bilang isang asawa po niya. Naging maselan po ba yung pagbubuntis niyo? First 3 months? Yes, Hindi naman. ma'am. Opo, ma'am. Actually, hirap ako sa pagkain, ma'am. Opo, ma'am. Hindi lahat ay gusto kong kainin. Pag pinipilit ko naman po, ma'am, pero isusuka ko talaga, ma'am. Kaya nagpapasalamat ako kay Sir RG kasi Niyayaya ko siya sa mga giligan, sa mga ayaw niya talaga, ma'am. Yung mga Fridays. Opo, mga niyayaya ko, tara na. Talagang ayaw ko. Sige na, wag na nga kung ayaw mo talaga. sabi niya, sana lang. Sana totoo. Kasi, Sige po, basahin ko lang po yung mga comments natin. Sabi po ni Ma'am Marie Chris, maraming virtuous woman dati po kasi wala pang cellphone. yun. Totoo Yun. yan. Totoo Di yan. naman po lahat. Puro trabaho ang mga nanay at ang mga anak noon, sabay-sabay mag-work. Ay, tama po, Ma'am Marie Chris. Di ba po, pagka nagtrabaho, automatic, lalo na pag weekends. Opo. No, pag weekends, kanya-kanyang kanya-kanyang hawak ng bagay-bagay. Ako po, hindi ko lang sure kung saan ko natutunan, pero ang pinaka-paborito ko pong gawin sa bahay ay ang maghugas ng plato. Wow. Di ba po, uso yung mga fiesta-fiesta sa mga, di ba, yun ang reunion eh. Yes, ma'am. Pag nag-reunion, Mas po yung pyesa kaysa sa Christmas. Opo. Pag nag-reunion po kami, ako po yung nakatambay dun sa kusina, ako yung naghuhugas ng plato. Natutuwa ako, kaso lang yung mga anak ko ngayon, ewan ko kung lalaki lang ba sila, ayaw maghugas ng plato. Sabi ko,
nung maliliit kami, hindi man kami nagrereklamo maghugas ng plato. Malayo pa yung hugasan, hindi pa yun sa lababo, di ba? Dadalhin mo pa dun sa labas kasi andun yung tubig. Wala lang may extension sa Tapos, loob ng bahay. Tinutungga pa. Oo, yung iba, nakabomba pa, Oso. 'di ba? So talagang napaka-blessed na pagka tinuruan po tayo ng ating mga magulang sa mga gawaing bahay, i-appreciate po Amen. natin 'yon. Naalala ko tuloy si Brother Julian, parang si Sir RG 'yun. 'Yun, madaling araw pa lang maglalaba 'yun kapag yung bagong panganak ako. Eh syempre pag bagong panganak po, ano po parang ano ka ba, alerto ka. Nagising ako ng madaling araw para maglaba dun sa mga pinag-anoan na mga maduming damit. Hala, sabi niya, hala, bakit ka nagising? So siya na ang gumawa. So shout out sa mga tatay na mga marunong maglaba, Labander. marunong mamlansya, diba? Amen po, ma'am. For sure, tinuruan niya ng nanay nila. Opo. Kaya marunong po sila sa mga gawaing Yes po, bahay. ma'am. Mm-mm. Amen, amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Thank you sa aking asawa. Mas masarap makinig eh. Ma'am, kayo na. Hindi, alam niyo po, napakasarap pag-usapan at kaya lagi namin siya sabi, napakapalad. Hanggat meron pa kay magulang na masipag, nakikita niyo, wag lang perang tingin niyo sa magulang niyo dapat. Dapat pag-aralan niyo, ano bang meron ng nanay ko na pwede kong i-adapt. Kung, di ba, dapat ganun, maging sensitive ka sa ginagawa ng magulang mo. 'Di ba? Nandiyan na 'yan eh. Lagi mo na nakikita, wag kang ma-immune diyan. Wag mong i-take lightly anuman ang ginagawa ng magulang. Bakit? Isa ka na sa nakinabang eh. Kumbaga tested na eh. 'Di ba? Tested na. Pero ito ang pinakamalaga, gayahin mo talaga. Pag sumikapan mo talaga na gayahin at para sa iyo 'yan, para sa iyo 'yan. Totoo yung sabi ni Ma'am Maricruz kanina, matindi talaga cellphone 'yan, ma'am. Matindi talaga. Kahit lola ngayon nagsi-cellphone. Totoo. Di ba? Lola, tatay, nanay nagsi-cellphone. Kaya yung virtuous woman talagang piling-pili na sa panahon po ngayon. Opo. Piling-pili na talaga sa panahon ngayon. Kaya sa nakikita ko, kung wala pang salita ng Diyos, sino pa kaya yung magsisipag talaga na magulang. Talagang napakapalad tayo, meron tayong simbahan na yung kasipagan natin ay naka-inline sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang pinakamalaga. At bilang isang nanay, alam mo yung responsibility mo at gagawin mo yan kasi alam ko na ito ang aking responsibility. Okay? Kung ikaw man hindi nagtatrabaho, syempre, ang asawa mo nasa trabaho, nandito ka sa bahay, ang aking responsibility, pangalaga ng aking mga anak. Amen. Hindi konsintihin na, pangalaga ng aking mga anak, i-disiplinahin sila, sila ay turuan, talagang tuturuan mo sila. Amen. Pag meron kang salita ng Diyos, alam mo ang gagawin mo. Amen. Same thing sa tatay, pero nanay muna tayo ngayon. Opo. Diba? Ayan ang pinakamalaga. Malaman ng bawat membro ng pamilya ang kanilang responsibility. Kaya sa anak, ang iyong responsibility, ang role mo ngayon, kung ano man nakikita mo na tama, na ginagawa ng magulang ng nanay mo, gayahin mo na yan. Habang nakikita mo pa. Gayahin mo at maging mapasalamatin ka, i-treasure mo na meron kang magulang. Walang masama kung lapitan ma. Thank you pa sa pagpaplansya ng damit ko. Thank you ma. Thank you. Tapos habang nagte-thank you, ginagawa, unti-unti mo na rin ginagawa. Balang araw may magpapasalamat din sa iyo. Amen. Pero pinakamahalaga. At isa sa nakita ko, Ma'am Marnelly, yan ang parang inisip na ng mga anak na ngayon, trabaho niya yan eh. Di ba, Ma'am Marnelly? Yan po ang inisip na, ay parang hindi na marunong magpasalamat. Parang entitlement. Opo. Diba? Parang Entitled itong mga bata ngayon. Parang isip nila, karapat dapat ako pagsilbihan. Dapat ako. Parang yan ang mindset eh. Oo. Kaya ang lakas pa maghamon. Sige, pag hindi ako papasok. Di ba? Di wag ka pumasok. Ay, kung ako talaga yan, walang gastusin. Ay, talaga mga kapatid, ang lalakas maghamon. Dati sa magulang namin, sir, hindi ka ba kapaghamon kay mama Opo, talaga? totoo. Pag naglakad ka lang dyan, pagka may kausap siya, naglakad-lakad ka dyan. Oo, bawal yan, di ba? Abay, Up. pag tumingin na sa'yo yan, yari ka na paglabas. Pagka uwi ng bisita. Opo. Ay, talaga naman. Salamat. Makuha sa Buti na tingin. lang. Ha? Dapat makuha ka sa tingin. Yan, dapat Kaya, ito talaga ang Nakuha asawa niyo ko. po sa tingin. Nakuha niya kasi ako sa tingin eh. Okay lang ang tingin, may kindat kasing kasama eh. Ako sanay naman akong tingnan, pero yung kindatan, pinangingilabutan din ako eh. Kaya mga kapatid, at ako'y naniniwala na lahat tayo nakaka-relate sa pinag-uusapan nito. And of course, si Ma'am Marnelly bilang isang
nanay, sabi ko nga, siya po, totoo po ako sa sinabi ko, siya po ang mas maraming masasabi kasi hindi lang based on the Word of God, based on her experience din po bilang isang nanay. Kaya let's hear from Mama Marnel. Alam ko may mga napakinggan na kayo kanina, pero naniniwala ako marami pang isi-share sa atin si Ma'am Marnel. Ma'am Marnel. Alam niyo po, basahin ko lang muna to kay Ma'am Flor. Salamat po sa nanay ko na 5 years old pa lang ako, marunong na akong maglaba. At sa lahat ng gawaing bahay, kaya kung nasaan ako ngayon ay gawa po ito ng nanay. Amen, amen. Magpadala po kayo ng mga testimonies niyo po tungkol sa nanay niyo para mabasa po natin. Wala ka sa nanay ko. Wala ka Pwede nyo lagyan yan. Wala ka sa nanay ko, tapos kung anong karakter. Oo, para masaya. Extended po ang ating Mother's Day celebration dito sa Baptist Lunch. Kasi alam niyo po ba, anniversary po ng Baptist Lunch on Mother's Day. Kaya po this month po talaga sineselebrate ng Baptist Lunch ang anniversary natin. Medyo natapat lang sa ng schedule ng ating simbahan, programs. I think before Mother's Day, Ma'am Chang, paki-correct niyo po ako. Before Mother's Day ang programa nag-start or after Mother's Day nung 2021. Kaya happy Baptist Lunch 4 Mother's years na po, ma'am. Edition. 4 years na po. Amen Happy po, amen po. anniversary. At muli po, belated Happy Mother's Day po pala sa lahat ng kananayan. At Correct. salamat kung imagine for 4 years mga kapatid ay talagang naniniwala po na naging blessing po ang programang ito, especially po para po sa mga kananayan. Okay po? Amen. At hindi lang sa kananayan, kahit minsan pinag-uusapan natin patungkol sa mga nanay, abay may natututunan din po yung mga anak, mga asawang babae. Amen. Ay mga asawang lalaki. Pag ikaw ay asawang lalaki, napakinggan mo, ay ganun pala, ang palad ko pala sa asawa ko. Amen. Diba? Ay, ganun pala. O nga no, nanay ko, laging, hindi ko man lang ginagaya. Sila Michael Jordan, patay na, ginayon pa rin. Pilit ko ginagaya. Ay, at least alam ko na ngayon, meron akong tutularan. Gagayahin ko ginagawa ng nanay ko. Amen. Ganun ba? Dapat lahat na-challenge. Yes. Amen. Sige po, ma'am. Ano po, babahagi ko lang yung kwento about honoring our parents. Kasi bago ko lang nalaman na yung pasaway kong tatay, hello pa, yung father ko po, before siya naging Christian, before siya nag-turn back to God, masyado, katulad din po ng tatay niyo, lasinggero, ganyan. Yun ang lagi niya, hindi naman siya nagsisigarilyo, lasing lang talaga siya, lagi. Pero nagulat ako, recently, nung kausap ko siya, umuwi ako sa Davao, sabi niya, alam mo nung nagtatrabaho ako, lahat ng kita ko, pati payslip ko, binibigay ko sa nanay ko. Alam mo, nung sinabi niya sa akin yun, tapos kinuwento ko kay Brother Julian, sabi niya, kaya pala pinagpapala si Papa. Kasi talaga na-shock ako kasi, di ba, kahit na ganun siya kapasaway during his time, he knew how to honor his parents, his amen. mother. And we're really glad kasi I praise God at 67, magsi-67 na si Papa next month. He really looks young at his age. Hindi pa yan siya pag pumipila siya sa senior citizen, ay sir, hindi po dito, pang senior citizen lang po ito. Wow, sabi ko, okay pa. Ay, nakakatuwa yung ganun, ma'am, no? Diba? Hindi po white yung hair niya, ma'am? Oh, hindi katulad nung nakapila ka sa non-senior. Ma'am, dito po ang senior. Ma'am, dito po. Ano pa yun, no? Concern talaga eh. Oo. Ma'am, dito po. Alalayan si tatay. Alalayan si nanay. Hindi mo alam kung matutuwa ka sa alalay. Hindi mo alam kung anong magiging reaction mo. Di po ba? So, nakita ko po, kaya ko binabahagi na to my father. Pero talagang, totoo pala ang Bible talaga na when you honor your parents, God will grant you long life, a healthy life, na nai-enjoy niya. Na kasi si Papa parang basagolero siya na parang merong tundo sa Davao, parang ganon. Ang tawag dun sa Davao, Agdao. Yun ang parang tundo ng Davao. Dun siya lumaki. Can you imagine gano'n siya ka? Parang relate yan si Sir RG, sa Batangas naman siya. So, nakita ko yung pagbabago ng buhay na binigay sa kanya because he knows how to honor his mom and his father. And yung nanay din po nila, yung lola ko po, ganun din po yun, katulad ng mga nanay na nakwento natin. Kaaga-aga gumigising, walang ibang ginawa kundi magluto, tapos maglinis, mag-entertain sa bisita, mag-ayos ng mga tanim niya. Ngayon, order na lang eh. Oo. Ako hindi ako marunong, buti lang hindi ako marunong mag-food panda at grab a food. May ano po dito, comment si Ma'am Cynthia po. Sige Sa po. panahon po natin ay naiintindihan na po natin ang nais ipahiwatig, ang disiplina, subalit sa panahon ngayon ay mistulang luha na ang mga mata ng ina sa pagsasaway, mistulang walang epekto sa mga kabataan dahil nakatutok sa cellphone. Totoo po yan ngayon, lahat na.
Ano mang gawin magulo, parang wala, magme-make face pa yung anak. Pero noon Opo. talaga kakabahan ka na kasi yan na yung panahon na luluhod ka na sa asin. Asin, munggo. Munggo. Papaluin kayo dati sa amin, ma'am, kahoy-kahoy lang po kami. Pareho Yung, tayo, sir. yung kahoy po, yung kahoy, ipapalo sa'yo yun. Magiging panggatong talaga yun. Hindi na ipapalo sa'yo ipapalo talaga sa akin ng nanay ko. Tapos, yung uso pa yung iaangat yung patilya mo, yun talagang kailangan mong sumunod. Kasi pag kinontra mo yun, Ang sakit dun, ah. doon po ako kahit na nagbebenta kami dati, ma'am. Opo. Doon ako tumangkad, kakaliyad ko. Ikaw pa, mahal, nakukurot ka dito sa ano. Hindi siguro, kaya hindi na nabawi. Mabait siya eh. Hindi siya nakukurot. Ayun, ako pasaway kasi ako eh. Kaya totoo po yan, Ma'am Siang. At ngayon kakaiba na. Wala na, hindi man lang, wala na yung pagiging sensitive ng mga anak, yung maging aware man sila sa nararamdaman ng magulang, wala na. Wala nang pakialamanan talaga. Umiyak ka dyan, bahala ka dyan. Ano man ang gawin mo, kahit anong sabihin, bahala ka dyan. Ganon. Ganon po yung mga... cellphone talaga. Ang Opo, number matindi one. ngayon yung cellphone, totoo po yan. Kaya sa mga magulang, sa mga nanay, nais ko rin pong encourage yung bawat isa. Talagang wag niyo pong paintulutang mababad ang mga anak po ninyo sa cellphone. Mahirap kasi sir pag naumpisahan na. Yun Opo. po yung nakita ko po yun sa buhay ng mga anak ko. Yan si Jeremiah, nung wala siyang cellphone, lagi lang nilalaro ng chess. Kasi wala siyang hinahawakang cellphone. Nung nag-birthday siya, binigyan ng tatay niya. Sabi ko na, dapat hindi na yan binigyan ng cellphone. So, anyway, pag nakikita ko sila, nag-aano na ako dun sa bahay, nakapapagalitan ko. Pero pag nakikita ko yung ibang bata, alam niyo po, sasabihin ko sa sarili ko, hala, mas malala pa to sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko, nakokontrol pa po nila yung cellphone. Tapos pag pinapatigil ko, napapatigil ko pa. Mas delikado po yung na talaga sila, nakababad na sila. Nakita niyo po ba yung isang ad sa video sa YouTube ba yun or saan ba sinare? Nakakaluto ng popcorn ang cellphone. Wow. So pag nakakaluto siya ng popcorn, pwedeng maluto din siguro yung nerves natin sa utak. Kaya po may namamatay po talaga eh, kabababad sa cellphone. Kasi pag nababad ka sa cellphone, hindi naman yung pagkababad mo lang sa cellphone nakakamatay. Yung nakakamatay doon, yung hindi ka nakakain sa tamang oras ka sa cellphone. Tsaka mainit na po yung radiation. Opo, sir. yung radiation, lahat maghahalo, magsasama-sama na yun. Wala na naman ang tiyan mo. Okay, tapos yung mata mo, apektado na. Yung mga nerve, lahat na. Buti sana kung ang pinapanood mo, preaching ni pastor o ni-review mo lahat ng program kasi hindi mo naman hahawakan yun. Pakikinggan mo lang. Papakinggan mo lang, panonood. Ako nga po, honestly, pag nagre-review po ako habang naglilinis, naglalaba, i-review ko yan, lalagay ko sa loudspeaker para kahit saan ako sa bahay, naririnig ko, bahala kayo kapitbahay ko, anong marinig nyo dyan. So, ganun po, I see to it, kasi po multitasker, natuto ako mag-multitask sa tita ko naman na naging nanay. Ang multitasking as a Christian woman, maganda po siya, makinig po tayo ng mga preaching kasi po nakakatulong siya Amen. sa, kunwari, down yung araw mo, ganyan. Lalo po ngayon, sa pagbubuntis niyo po, during the time po na nagbubuntis po ako kay JJ kasi first, ang dami naming discoveries. Isa sa po nga tinuro po sa akin ng isang churchmate ko dun sa Davao is yung pagdidisiplina sa bata. Kaya po, talaga ako tiger mom ako na turingan. Kasi po, hindi talaga ako madalas sa iyak na JJ kahit nung bata pa siya. Lahat ng mga tita ko at nanay ko, yung bata, umiiyak. Opo, hayaan nyo lang po yan. Tapos tatayman ko lang yan, nasa crib. Ang tawag po doon, baby wise. Parang dinidisiplina mo siya from baby. Alam nyo po, 2 months old pa lang po si JJ at si Jeremiah, tulog yan straight. So, hindi kami puyat ni Brother Julian. Tapos nung lumalaki sila, potty trained sila. Tinuturuan namin silang kumain ng mag-isa. Maalala ko po noon dito, nung 3 or 4 years old, 3 years old to 4 si JJ, hindi ko makalimutan yung comment ni Pastor sa kanya. Kasi nagugulat siya si JJ, papaupuin ko yan dito sa high chair, mag-isang kakain. Wow. Hindi ko yan hahabulin. Talagang alam niya paano kumain. Tinuturo po yun. And it can be done. Kasi nakita ko po yun siya sa buhay ng mga anak ko. And sabi ko, dapat hindi talaga binitawan. Huwag talagang bitawan na at a certain age. Kasi po, I have a friend na walang TV ang bahay. So kami po walang TV sa bahay. Kaso lang nauso na yung cellphone, kaya merong contact sa outside world. Ang ibig ko pong sabihin, it's okay na walang technology sa bahay niyo po, lumaki yung mga anak niyo sa ganon. Amen. Hindi po kawalan yon. In fact, mapipilitan. Kasi yung friend ko po, napilitan silang marunong magbasa. Kasi po, walang ibang source sa bahay. Tapos,
pinibigyan pa sila ng prize ng tatay nila pag nakabasa sila. Of course, sa atin, maganda ituro sa atin, sa ating mga anak, pagbabasa ng Bible, pakikinig sa preaching, ganyan. Kasi we're kingdom people. We're not Amen. people of this world. And habang nasa physical body tayo, na pinapakain natin yung body natin, as a spiritual being, dapat pinapakain natin yung spirit natin by listening to the preachings and to yung mga programs natin. And maalala ko po yung influence ng nanay sa pagpapanalangin. Kasi po, nung pandemic, wala ka namang ibang gagawin kundi manalangin, magbasa ng Bible. Would you believe po, gumigising pati yung mga anak ko, sasabayan ako manalangin, 4 a.m. nagigising ka. Kasi ang sarap ng tulog mo, sir, aga mong nagigising talaga. One time, without inviting them, they just join me in the prayer Amen, room. amen. So sabi ko, grabe pala talaga ang influence ng mga nakikita ng mga bata. In fact, ma'am, pagdating sa influence, mas malaki ang porsyento ng influence pag yung nakikita ba? Opo. 'Di ba yung narinig, nakikita, mas malaki yung impact ng nakikita. I think Opo. 80%. Amen. Opo. Mas malakas maka-influence yung nakikita kaysa sa naririnig. Amen. Ayun. Kaya Opo. pag, could you imagine, nakikita na nila, naririnig pa nila, abay malaking ano talaga. Opo. Kaya sa mga magulang na meron kayong ginagawa, wag kayong magsawa, may nakikitang anak nyo, meron silang naririnig. Amen. At pag-pray nyo sa balang araw, magawa din nila balang araw, makapagbigay din sila ng testimony na may nakita ko sa nanay ko, meron ako narinig. At salamat, Amen. ngayon bunga na ito. Amen. Yan ang pinakamaganda. Basahin ko lang po comment ni Ma'am Chang. Ipinaranas ko rin po sa mga anak Yun. ko ang parusa na nakaluhod sa asin habang nakadipa na may libro sa magkabilang kamay. Amen. At sa ngayon po ay pinapasalamatan ko na naranasan din nila ang disiplina. Amen. Naranasan ko rin noon sa aking mga magulang. Ayan. Amen po sa mga... Si Ma'am Rosalinda, Kalara, ma'am. Opo. Ang nanay ko sobrang sipag. Walang araw na hindi mo makitaan na hindi nagtatrabaho sa loob ng bahay. Nauna po siyang nagigising madaling araw at pinakahuling matulog sa gawaing bahay. Magaling din po siyang magturo ng gawaing bahay, kaya ako, bata pa lang, marunong na akong gawaing bahay at lahat po yan ay natutunan ko sa aking nanay. Amen. Alam niyo Amen. po, at napakaganda po. Alam ko marami pang mag-comment dyan. Pero mga kapatid, ito, kay Ma'am Maricris, may pahabol pa. Basahin na natin, baka mamaya magtampo sa akin si Ma'am Maricris. Dapat talaga po, ma'am, marunong mag-multitasking. And nanay ko, ang nanay kasi para ang anak, kaya mo isabay alagaan. Kasi kaya ang mga bata ngayon, natututo mag-cellphone kasi binibigyan ka ng nanay para malibang. Totoo po yan. Para ano, kahit bata pa lang, para ito maling practice sa mga nanay. Ito maling practice. Para hindi mag-iyak ang anak ko, para hindi magkulit, bibigyan ng cellphone. Para meron siyang para may magagawa pa ako. May magagawa ka, pero ang diablo, may ginagawa din sa anak mo. Nakanya po yun. Kaya maling practice po yun. Kaya totoo po, hanggat maaari, ako, to be honest, yan ang anak ko sa Panginoon, at na yung anak namin, hanggat hindi hawak na cellphone. Kasi mahirap na pag pinaano mo na, kumbaga binigyan mo siya ng ng isang lollipop, ngayon susubo na, saka mo papipigil. Ngayong nag-i-enjoy na siya, saka mo pipigilan, iiyak na talaga, kaaway ka na talaga niyan. Kaya sa paumpisa pa lang, ipaliwanag na talaga. Kaya totoo po yan, maraming sirang relasyon ng anak sa nanay, nanay sa anak, dahil dyan sa bagay na yan. Mga kapatid, hindi biro lahat. Ito, dito sa ating simbahan, merong sa young people ka pa lang, tinuturo, kung you imagine, may team focus ka lang muna, team prep, yan na yung panahon na talagang mag-isip ka na, ilagay mo sa isip mo, mag-aasawa ka. Hindi pwedeng, yung magpakatotoo tayo. Nandiyan ka na sa isip, mag-aasawa ka. Okay? At patis, pag nag-asawa ka, prepared ka na. Ay, nakakatakot, ma'am, yung nakapag-asawa ng 14 years old. Tapos yun yung nag-asawa na yun, may hindi man lang marunong magugas ng plato, hindi man lang ay talaga naman, ano kayang magiging anak nun? Ano kayang ibibigay niyang impluwensya? Kaya magpasalamat po tayo dito. Ito, episode para sa mga nanay. Pero may mga programa tayo sa mga young people. Lahat yan, dapat dyan pa lang, young people, ayusin nyo na. Kasi balang araw, magiging nanay kayo. Di ba? Kung magiging nanay pala kayo balang araw, sanayin nyo na sa tama, sa kasipagan, ang sarili ninyo. Kasi balang araw, ayaw mo man, mapipilitan ka ng magtrabaho. Yun ay ang pagtatrabaho na bunga na ng pangangailangan talaga.
At ang kagandahan, kung ikaw ay magtatrabaho balang araw, kung ikaw magtatrabaho, sanay ka na doon, hindi ka napipilitan. Mahirap na nanay ka, para ano bang buhay ito? Kasi hindi ka sanay. Iyak, tama na nga. Yung sanggol, sisigaw-sigawan mo. Hindi naman makakaintindi yun, sisigaw-sigawan mo. Bakit nairita ka? Bakit may ginagawa ka na ngayong isang bagay na hindi mo naman kasi dati ginagawa? Dahil sa nanay ka na, no choice ka. Tapos ay matindi nito, ayaw kong gato, dadaling ko na lang to sa lola niya. Patay na. Nako, i-spoil yan doon. Patay na. Siyempre si lola. Asus, ang bibi. Umiyak, Ay. umiyak. Ay, sige, regalo ko sa iyo. Lumaki-laki na yan. Regalo ko sa iyo. Ayusin mo. Bibigyan kita ng cellphone. Bibigyan kita. Yan na ang mga kondisyon. Yan na ang mga kondisyon. Ano yung sa ere, may nagsabi sa akin dati, could you imagine, nandyan ako. Alam tarang sinasabi sa anak, sige, pag bibilang kita ng, magsimba ka lang. Magsimba ka lang, bibilang kita ng ganito. Grabe. Ay, could you imagine, matindi na ngayon ang pang-alok na mga, matindi na, hindi po tawag impluensya doon. Hindi po impluensya ang tawag doon. Manipulation. At ang matindi nito, okay lang yung manipulation na kung saan, balang araw ikaw papahamak mo. Could you imagine? Pang-encourage, pandaraya na yun eh. Yung magsisimba dyan dahil sa cellphone. May ba po magsisimba dahil sa cellphone. Pagpunta pa lang, mali na yung konsepto. Kaya pag nasa church, do you think ang nasa isip niya salita ng Diyos? Nasa isip niya yung cellphone. Kaya ano bang oras na? Makawin ako at least nagsimba ako, may cellphone ako. Ay mga kapatid, lahat yan konektado po ito. Alam ko malawak po ito. Mga kapatid, sa atin, ang punto natin dito, kung ikaw ay anak, mayroon kang nanay nakikita masipag, ngayon pa lang, at hanggang nakikita mo, pag-aralan mo na lahat ng kanyang ginagawa. Kasi balang araw, whether you like it or not, gagawin mo yan. At least balang araw, gagawin mo yan nang hindi ka napipilitan. Gagawin mo, bakit sanay ka nang gawin yan. Amen. At hindi na parang bago sa iyo. Could you imagine, mahirap naman eh. Wala kang kalam-alam sa gawaing bahay. Nagluto ka, hilaw ba sa sunog? Bakit naging hilaw ba sa sunog? May explanation dyan eh. Una, sobrang lakas ng apoy. Ang bilis, nasunog na yung ilalim. Pag nasunog na yung ilalim, hindi naaabot yung init sa gitna. Hindi naabot sa gitna yung init. Ngayon, may hilaw. Okay, bakit may hilaw? Tapos basa na rin yun. Hilaw, nabasa, nasunog yun, napapakain mo sa anak mo. Yan, papakain mo sa asawa mo. Kaya ngayon pa lang, marunong kang magsaing, yung mabalikat ang delegates, lahat yan matututunan nila. Magsasaing sila na walang tubig, walang apoy. Joke. Hindi, matututo sila magsaing doon. Tuturuan sila mamuhay ng tama. Kaya kakaiba ma'am ang wisdom na binibigay ng Diyos sa pastor natin. Kaya excited si Jeremiah. Paano nga ulit magluto, ma? Saan nga yun? Yeah. Ganyan siya na ganyan. Tawa ko na tawa. 1:1. Sabi ko sa kanya. Yun lang ilagay mo sa utak mo. 1:1. Okay na yun. Pero pag ma'am, depende sa talaga. Oo, sa bigas. May mga bigas na maalsa. malambot. May ang pinaka naging ko dyan ma'am, kasi naging ko dito sa kitchen, talagang dadamihan ko ng tubig. Mas maganda sigurado. Kasi minsan, dadamihan ng tubig. Ngayon, pag kumulo na siya, basta kumulo na, as in tinatanggal ko talaga yung apoy. As in tinatanggal ko. Pinapababa ko muna yung tubig. Ngayon, pag may sumobra dyan, okay, yun na yung sobra. Kukunin mo na yun. Tapos, paapoy ulit, mahina na. Yes. Okay, in na yun. Tapos, wag mamadalin. Nagkakaroon ng problema sa pag-in. Opo. Yung pagka kinulang, minadali mo, doon nagkakaroon ng problema. Tip lang yan. Tip. Yan po yun. Tapos pag nahilaw po yung kanin, ang tip po dyan, alam niyo po ba yun? Lalagyan mo ng asin sa ibabaw. Opo. Lalagyan ng asin. Pag hilaw talaga, lalagyan ng plastic. Plastic. O kaya tela. Yung talagang hilaw, yung talagang kailangan mong yung revive talaga. Pero parang malabo, pero pwede pa po yun. Yes. Yung talagang hilaw na hilaw. Mga kapatid, hilaw na, natuyo na yung tubig lahat. Lagyan mo ng tela o kaya ng plastic. Amen. Okay? Tapos, takluban mo. Yung tela na ilalagay mo, babasahin mo muna yung tela. Hindi yung madumi, hindi yung basahan. Yung malinis, ilalagay mo dyan. Amen. Tapos, pwede mo pang ulit lagyan ng tubig yun. Yes. Lalagyan mo ng tubig na may tela na, tapos lalagay mo tubig. Tapos tatakpan mo, ilalagay mo yung asin. Dati yung asin, bakit ko na nilalagyan ng asin? Ngayon ko lang naunawaan na kasi hinihigop niya yung init. Yes. Hinihigop niya yung init. Ibig sabihin, yung init bubuhayin niya sa loob. Amen. Yun. Kaya magugulat ka, yung asin, mapansin mo, tuyo na. Correct. Totoo. Tuyo ng asin. Ngayon, tingnan mo ang loob. Pag angat mo, umuusok yan, luto yan. Yes, masarap ang luto na yan. Masarap ang luto. Okay. Yan po ay kung ano lang, kung sakaling sumablay ang luto. At least, Correct. yung at least may alam ka dyan, hindi pag, ay wala, natapon na.
may alam ka Sayang. dyan. Oo. Expose ka dapat dyan. Kaya mga Amen. kapatid, yan ay laging ginagawa ng nanay mo. Amen. Kaya pagmasdan mo yan. Correct. Maraming ginagawa ang nanay mo na dapat mong pagmasdan. Dapat, lalo kung babae ka, dapat mong pagmasdan. Kasi talagang balang araw, gagawin mo yan. Noches, tawag ng kumbaga sa atin, tawag ng kalikasan, di mo pwedeng tanggihan. No choice. Ay, tawag ng pangangailangan. Iba pala yung tawag ng kalikasan. Kung paano yung tawag ng kalikasan, di mo matatanggihan, yan, hindi mo matatanggihan. Amen. Okay, kaya sana ngayon pa lamang, sa mga anak, sanayin nyo na, habang may magulang pa kayo, grab the opportunity to learn, and to get something from them na balang araw papakinabangan po ninyo. Amen. Okay po. At ayop, oras na po pala natin, ma'am. Opo. At Ma'am Maisel, may gusto kang muling sabihin, Ma'am Maisel? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dito po sa church, nabanggit ko nga kanina na tinuturuan tayong i-appreciate yung nanay natin, Amen. i-honor yung nanay natin. Kaya, tinuruan kami ni Pastor, ma'am, nung young people pa kami, ma'am, na dapat magpakita ka, i-show mo yung love mo sa nanay mo. Full time po ako, ma'am. Hindi ko po siya magawa kasi malayo po. Kaya every time na magbe-birthday po siya, and pag December, ma'am, nagpapaalam ako, kahit na mag-asawa na kami, ma'am, nagpapaalam ako kay Sir RJ. Sabi ko, mahal, birthday ni mama sa ganito. Magdala ako ng regalo. Ay, Opo. amen. Kaya ma'am, kaya pinapayagan po niya ako, dadaan ako doon Sunday night, tapos para iabot yung regalo, mag-kiss, mag-hug, Totoo. Then, para lang Amen, maramdaman ng nanay ko na kahit full-time ako, ay ina-appreciate ko pa rin yung presensya po niya at yung mga naituro po niya. Naman, Amen. medyo nagreklamo siya, ba't ang bilis naman anak? Bakit di ka pwedeng matulog dito? Oo. Pero pinapaliwanag ko po sa kanya na maraming trabaho sa church, hindi ko pwedeng iwanan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naintindihan naman na po niya, ma'am. 66 na po siya ngayon. Amen. And nagpapasalamat ako na ganun, tinuruan kami ng church na to, ni Pastor Hill, na patuloy mong i-appreciate at mahalin yung magulang mo habang nabubuhay sila. Amen. Amen, amen. At totoo po, nagpapaalam sa akin si Ma'am Maisel. At alam nyo, napakalaki ng tulong. Kaya sa mga young people, mayroong simbahan nagtuturo sa inyo, appreciate nyo yung magulang nyo. To be honest, sa akin personally, hanggang ngayon nagkikis ako sa nanay ko. Amen. Totoo pa, iba yung bonding namin ng nanay ko. Sabi ko nga, kami na magkasama sa initan. Ako lagi ang kasama niya. At talagang, of course, bagamat gano'n, pero may kalokohan dati, nakatake sa harapan ko yan, mag-away kami ng kuya ko. Problema, pero nandito na ako sa church, sabi ko gusto ko maging blessing. Gusto ko ipakita sa nanay ko, hindi mali ang ginawa kong desisyon. Nag-aaway kayo ni Pastor. Hindi po, ni Kuya Renzi yung isa Akala po. Kuya ko Jed, yung- hindi po, napakabait po talaga na Kuya Jed. Sa totoo po. Opo. Walang kaaway yan sa aming magkakapatid. Oo. Kakaiba talagang attitude niya ni Kuya Jed. Ako hanga, hindi ko kaya yung attitude niya. Ako pala, away talaga ako. Gera tayo. Pero salamat sa Panginoon, sa simbahan ito, isa sa tinuro sa akin, may pinasasalamatan ko yung i-recognize mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng magulang mo. Kaya ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, hindi ko ito sineshare sa inyo para sabing gato ako sa nanay ko, pero gusto ko yung bahagi sa inyo na ngayon nakakilala ako sa Panginoon. Alam ni Ma'am Maisel yan, full support ako sa nanay ko. Amen. Totoo po yan, financially, lahat. Hindi ako nahiya kung nabibigyan ko yung ibang tao. Kung meron naman ako, bakit hindi ko bibigyan ng... Amen. Kung meron naman, alam ng asawa ko yan. At minsan nag-message, nakarang message sa akin, anak, may ko na lang patunayan na kahit ano palang pera mo talaga pag parang ganun, dumating sa punto na nagkukumpara na siya sa ibang kapatid namin na may pera pero walang pero sino nakakaalala? Yung wala man malaking pera, pero may Diyos. Amen. At nagpapasalamat ako. At sabi ko, wala mong problemahin. Yung pang-exam, ako nang bahala, ganto. Pag-usapan namin ni Angeli, yaman kami nakakaunawa. Yung ganun ba, malaking bagay. Amen. At never nag-ask ang nanay ko na wala akong ginawang action. Kasi sabi ko, ito na yung tamang pagkakataon, babawi ako at babawi. Ito yung pagkakataon ako saan sabi, ngayon nasa Panginoon ako, ibibigay ko lahat the best ko para sa nanay ko. Amen. At alam ko siya, para naman sa gawain yun eh. Totoo. Prinsipyo ko po kasi, pag hindi tayo sa gawain, hindi ka makakano sa akin. Pero pag sa gawain, ako ang unang-unang kakampi mo dyan. Amen. Pagdating sa gawain. Kaya salamat, ang nanay ko kasama ko sa gawain ng Panginoon at napakarami ko natutunan sa aking nanay. At kung meron mang unang-unang magsusuporta sa kanya at magmamahal sa kanya, ako bilang kanyang anak. Okay, Amen. Ma'am Marnelly po. Yes po, bago po ako magpaalam, basahin ko lang comment ni Ma'am Tang. Nako ako, sa apo ko, magtatagal lang yan sa akin na the most is 2 hours. Laruin ko. Pag nagsawa na ako, maingay at malikot na sila, binabalik ko na kaagad sa mga magulang. O ayan, tanga technique ng mga lola na okay na. Alam niyo po, ang pagiging lolo, hindi naman ako ganon.
Okay, kasi nakikita ko rin kay Pastor, talagang kasiyahan yan eh. Bunga mo na talagang ano yan, di ba po? Oo. Iba-iba eh. Minsan Sa iba pa yung Bible yan trato. Iba pa yung trato. Iba, minsan wala na minsan pakialam sa anak, yung sapo na lang. Correct. Nasa Bible kasi. Di ba, diba? yung timbang ba, parang ando na yung, iba na yan eh. Kumbaga sa resulta, yan na yung talagang to the max talaga eh. Yes. Ayan na yan, kumbaga talagang bunga mo na talaga yan. At pero yung gaya nga sabi ni Ma'am Tang, kailangan pa rin, may prinsipyo pa rin. Hindi pwedeng ibababad mo yun sa'yo kasi hindi mo naman anak yan. Totoo. Correct. Okay po, kaya and I do believe na sa ating pong pag-uusap, sa tanghali pong ito, lahat po tayo may natutunan. Maging kami po may natutunan. Lahat po tayo mga kapatid, nakikinabang mga kapatid. Kaya salamat po muli. At Ma'am Marnelly, maraming salamat Thank you, po sir. sa aking pinakamamahal na asawa. Cute siya, hindi siya malit. Cute po ang aking asawa. Maraming salamat. And of course, kay Ma'am Cynthia. Ay, Ma'am We're Chang. praying for you, Ma'am, na nawa ay ang fast recovery ay mangyari upang makabalik na po kayo sa programang ito. Alam kong gustong-gusto nyo maging blessing sa mga kapatiran. Bagamat wala kayo dito, blessing pa rin kayo sa mga comment po ninyo na ginagawa. Malaking blessing po yan. Okay Amen. po, sa lahat po na sumubaybay po sa ating pong programa, sa hapong ito, maraming salamat sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa programang Sariling Atin. Huwag po kayo magsawa mga kapatid. Lahat po tayo makikinabang po dito. And of course, sa ating pong mahal na pastor, maraming salamat po, Pastor Hill, sa inyo pong pagmamahal sa bawat ina, bawat anak, bawat ama, bawat pamilya. At ito po, lahat ng ito ay resulta ng inyo pong malaking puso sa gawain po ng Panginoon. Amen. Okay, yun lamang po. At sa ating po mga operators, kay Sir Romir, kay you, Sir sir. John, maraming salamat po sa inyo. At huwag kayo magsawang alalayan kami dito. Hindi namin alam ang gagawin pag wala. Correct. Okay po, yun lamang po. And God bless you all po. Let's enjoy the rest of the day. And to God be the glory. Amen. Bye. See you next Thank week you po. Thank you po. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high.
Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for